15 composting facility para sa biodegradable waste ang ipinamahagi sa iba't ibang benepisyaryo sa lalawigan ng Nueva Ecija bilang bahagi ng programang naglalayong mabawasan ng basura at makatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng lupaing sakahan. Pinangunahan ni Vice Governor Hill Raymond Umali ang naturang pamamahagi ng mga kagamitan sa mga benepisyaryo. Ayon kay Engineer Mary Joyce B. Rivero ng Bureau of Soils and Water Management, kabilang sa pinamahaging kagamitan ng rotary composter at biomass shredder na gagamitin sa pagproseso ng mga nabubulok na basura upang gawing compost o organikong pataba. Ipinaliwanag ni Rivero na layunin ng programa na matugunan ng problema sa basura sa bansa habang tinutulungan din ng mga magsasaka na mapabuti ang kondisyon ng kanilang mga lupa. So ang main objective po talaga ng programa po na ito ay mabawasan po yung basura po dito sa, hindi lamang po dito sa Nueva Ecija, kundi po sa buong Pilipinas dahil alam naman po natin na ang problema talaga ng bansa natin ay basura po. And also, degraded na po yung lupa po natin. That is why, sa paggamit po ng composting facility po natin at magamit po yung compost na mapoproduce po natin ay magamit po natin sa degraded po natin na lupa para at least po ma-rejuvenate po yung ganda po ng ating pong lupa na sasakahan. Dagdag pa niya, inaasahan na makikinabang sa proyekto ang mga barangay local government unit, farmers association at cooperative, pati na rin ang mga pampublikong paaralan sa lalawigan. Nagpasalamat naman si Juanito Ligamia ng Dr. Ramon de Santos National High School sa natanggap na pasilidad na anyay malaking tulong sa kanilang paaralan. Okay, kami nagpapasalamat kay Gov. Umali at sa ating Vice Governor. At isang malaking tulong po ito at isang karangalan para sa amin na magkaroon ng isang facility na katulad nito. Maraming salamat po. Anya, maaaring gawing compost ang mga basura mula sa school canteen at mga tuyong dahon sa paligid ng paaralan upang maging pataba sa mga halaman. Nagpahayag din ng pasasalamat si Philip Sagario ng Integrated Farmers Association sa Piglisan, Puyapo dahil makatutulong umano ang pasilidad upang makabawas sa gastos sa pataba. Ayon kay Sagario, sa halip na bumili ng mamahaling fertilizer tulad ng urea na umaabot sa mahigit kumulang 1,500 pesos, maaari na silang gumawa ng sariling pataba mula sa mga dayami at iba pang biodegradable na materyales. Malaking bagay po ito sa amin. Nakakatipid tayo sa fertilizer. Imbis na bibili tayo ng mahal, ito meron na tayong makuhang libre na pampataba sa lupa, sa pananim. Nagpapasalamat kami sa kanila sa lahat ng bumubuo nito at ito napagkalooban kami ng ganitong pagkakataon na makatanggap ng ganyang kagamitan. Umaasa ang mga benepisyaryo na magagamit ng maayos sa mga pinamahaging kagamitan upang makatulong sa pagbawas ng basura at sa pagpapalakas ng produksyon sa agrikultura sa lalawigan. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.